Itinulak ako ng bahagya ni Sir JB para makatayo ako ng tuwid. Inirapan ko si Sir Arvin at saka humarap kay Sir JB. Ang aking tagapagligtas. Thank you, Sir JB. Nagbuo ako at saka binuhat muli yung maleta niya. Inagaw naman niya ito sa kamay ko. Ako na magdadala. Teka, napahinto ako sa sasabihin ko. Kasi naman, ngumiti siya. I insist. Sabi nito, ang bait naman niya talaga. Malayong malayo sa amo kong pinsan ni Satanas. Tinalikuran kami ni Sir Arvin at nagtuloy ng umakyat papunta sa room niya. Ganyan ba lagi ang trato ni Kuya sa'yo? Sabi ni Sir JB habang patungo kami sa guest room. Siya na yung may buhat sa maleta niya. Pero what? Kuya? Magkapatid sila? Kuya? Tanong ko. Yup. He's my one and only brother. 2 years lang ang age gap namin kaya hindi masyadong halata na mas matanda siya sa akin. Palibhasa baby face eh. Nakangiti nitong sambit. Pero bakit ganon? Kung magkapatid sila, bakit hindi sila masyadong magkahawig? Parang hindi naman kayo magkamukha. Saka ang layo ng ugali nyo sa isa't isa. Ikaw mabait, siya masama ugali. Bumaling ako patagilid nang sabihin ko ang huli kong binanggit. Haha, you're funny. Half brother ko siya. Number 1 ang mom niya, number 2 naman ang mom ko. Half Korean ang mom niya, ang mom ko pure Filipina. Ang dad namin ang Korean kaya medyo singkit din ako. Paliwanag niya. So ang dad nila ay may number 1 at 2? I'm sorry. Ang daldal ko lang talaga. Nahiya ako kasi family matters ang napakialaman ko. It's okay. Magaan ang loob ko sa'yo kaya naikwento ko na rin. Huwag mo nalang pansinin si kuya sa kasungitan niya. Inborn na yan. Galit kasi siya sa dad namin. Binuksan ko ang pintuan ng guest room at ipinasok niya ang maleta niya. Sige po Sir JB, pahinga na po muna kayo. Kakatukin ko na lang po kayo kapag handa na ang hapunan. Huwag ka nang magpo sa akin. 23 pa lang naman ako. Hindi naman siguro nagkakalayo ang age natin. He winked at me. Oh my gosh. Up esto. Sa katunayan yan, magkasing edad na tayo, Sir JB. Sige sir, alis na ako. Sige, Jana. Tumungo ako sa kitchen habang kilig na kilig. Tinawag niya ako sa pangalan ko. Masiglang nagprepare ako ng dinner namin. Feeling ko mag-asawa kami tapos pinaghahanda ko siya ng pagkain. Tapos susubuan ko siya, tapos susubuan niya rin ako at magsusubuan kaming dalawa. What the? Hey, yung niluluto mo tumatapon na. Ay palakang kabayo na nangamatis. Ano ba? Bakit ka ba palaging nanggugulat Sir Arvin? Hilig-hilig sumulpot bigla. Kabut ba? Look what you've done. Ang dumi-dumi na ng kitchen. Yung mga pinagbalatan. Munang gulay nakakalat. Yung sandok kung saan-saan mo ipinapatong. Yung kahon na nakakalat doon sa sala hindi mo pa nasisinop at yung clean it. Damn it. Saka lumaya sa harap ko. Hindi pa naman ako tapos eh. At isa pa, ako naman talaga maglilinis nito pagkatapos. Mukhang mainit na naman ang ulo noon ha. Si Sir JB nakararating lang. Naupo ito sa may kitchen counter. Sir, wala yon, sanay na ako dyan sa kuya mo. Lagi naman ganyan yan eh. Buti na lang at nandyan ka na, kung hindi baka masiraan ako ng tuluyan ng bait. Bakit bumaba ka na? Tatawagin na lang kita kapag luto na itong niluluto ko. Pinapalambutan ko pa kasing mabuti yung adobong baboy. Patuloy ko. Ngumiti naman siya ng malapad. Don't worry, kahit ganyan naman. Yan, mabait naman yan. Naiinip ako sa kwarto, gusto ko kasi laging may kausap. And, ang sarap mo kasing kausap. Pagkasabi niya na masarap daw akong kausap, feeling ko nag-init ang mukha ko. Bakit di mo puntahan si Sir Arvin?
Hindi naman kami masyadong close. Lumungkot yung expression niya. Bakit kaya? Sa bagay sa ugali ba naman ng kuya niya? Baka pati langgam hindi siya makasundo. You like adobo ba? Pag-iba ko ng usapan. Yes. Actually, favorite namin yan ni Kuya Arvin. Sabi nitong nakangiti. Buti naman at gusto niya yung adobo at buti naman din dahil ngumiti na siya ulit. Favorite pala ng amo kong ewan na pinsan ni Satanas ang adobo. Kaya pala araw-araw, ito ang ipinapaluto sa akin. Mabuti naman. Sandali na lang ito at maluluto na, sabi kong nakangiti. May maitutulong ba ako sa'yo? Wag na. Kayang-kaya ko na to. Sus, simple lang sa akin ang pagluluto. Sa dami ba naman ng gawain ko sa napakalaking bahay na to, walang-wala sa kalingkingan. Pero tumayo siya at tinulungan pa rin ako sa paglilinis. Itinapon niya yung pinagbalatan ko ng patatas at sibuyas tapos sinugasan yung chopping board and knife na ginamit ko. Habang ako, pinapanood lang siya at pahalo-halo ng niluluto ko. Kung titingnan mo, para sa isang matipuno, matangkad at magandang lalaki, hindi bagay sa kanya ang nasa kitchen. Ang bagay sa kanya ay doon sa kwarto ko. Biro lang. Sa wakas ay ready na ang adobo, tinulungan naman niya akong maghain at mag-ayos ng table. Pagkatapos ay tinawag ko na ang mahal na hari na maarte sa kwarto niya. Kinatok ko siya. Sir Arvin, kakain na po. Walang sumagot. Sir Arvin. Bumukas yung pintuan ng kwarto niya at bumungad ito sa akin na naka-poker face. Kakain na, sir. Sabi ko tapos pinagsraduhan ulit ako ng pinto. Kung hindi ka ba naman mabaliw sa ganitong klase ng amo mo? Hay naku talaga. Hindi ko na siya hinintay na lumabas. Bumaba na ako agad sa baba at tumungo sa dinner area nang nakalukot ang mukha. Ayaw pa bumaba ni kuya. Tanong ni Sir Jerry kaya nagpilit ako ng umiti. Iwan. Pinagsaraduhan ako ng pintuan eh. Sagot ko sa kanya. Close kami agad, bakit ba? Amoy sibuyas ka kasi. Amoy matanda. Baka mahawa ang kwarto ko sa amoy mo. Rinig kong sabi na nanggaling sa likuran ko. Napaamoy naman agad ako sa suot ko. Amoy sibuyas nga. So, let's have our dinner. Lumakad palapit sa upuan si Sir Arvin at naupo. How about you, Jan? Si Jebby. Nagtataka siguro ito kung bakit hindi pa ako nauupo. Well, katulong ako dito. At ang katulong ng mayayaman ay hindi. Sumasabay sa pagkain nila. Mamaya na ako, Sir Jebby. Sabi ko, but masarap kumain kapag marami kang kasabay. Kuya, ayos lang naman 'di ba? Napahinto sa pagsubo si Sir Arvin. Sinisenyasan ko naman si Sir JB na huwag niya nang ipagpilitan. Kukuha lang ako ng water nyo, sir. Pag-iwas ko sa sitwasyon. Baka kasi magwala na naman si Sir Arvin. Kapag nakasabay akong kumain katulad noon. Noong una kasi, noong mabait pa siya at bagong pasok pa lang ako, minsan isinabay niya ako sa pagkain. Pero dahil sa makalat akong kumain sa lamesa, simula noon ay hindi na niya ako isinasabay. Laging nauna siya at pagkatapos ay ako naman. Sit. Napahinto ako nang marinig ko si Sir Arvin. Tama ba ang naririnig ko? Okay. Upo ka, Jana. Nakangiting sambit sa akin ni Sir Jebby. Ninisyan ko naman ang pilit si Sir Jerry, saka tumingin kay Sir Arvin. Sure ka, Sir Arvin? Tanong ko pero sinamaan lang niya ako ng tingin at saka ngumuso sa upuang malayo sa kanya. May pahabol pa. Tumungo naman ako sa itinuro niya at doon naupo matapos kong kumuha ng pagkain ko. Ang layo mo naman, Jana. Usisa pa ni Sir Jebby. Si Sir Arvin nasa dulo, si Sir Jebby nasa left side niya at ako naman nasa kabilang ibayo. Sa kabilang dulo ng lamesa. Good for isa, 0-seaters pa naman yung lamesa dito. Just eat, Jebby, pagalit na sambit ng amo kong masungit kay Sir Jay, kaya hindi na ito nagtanong pa. Habang ako, sarap na sarap sa pagkain with taas paa style. Nakataas ang isang paa habang kumakain,
Kamayan style and with matching kalat-kalat na kanin sa paligid ng plato pati na rin sa bibig ko. Ganyan talaga ako kumain, mas malala pa nga kapag gutom na gutom na. Isa pa, mas masarap ang adobo kung kakamayin mo. Pagkatapos kumain ay nagligpit naman ako ng mga pinagkainan namin. O di ba kasama talaga ako? I feel belong na talaga. Tawang Chris Aquino. Si Sir Jebby naman, future boyfriend ko. Pwede na. Yay! Biglang sulpot ng palakang tetot na amo ko, si Arvin. Hoy, pagkatapos mo dyan linisin mo pang mabuti ang kusina. Opo boss manager chief amo kong madiwara. Sagot ko sa kanyang nilingon siya saglit. Niloloko mo ba ako? Sounds like may pagbabanta sa pananalita niya. Napatingin naman ulit ako sa kanya at ngumiti ng ngiting aso. Hindi boss. Ikaw naman. Pero sa isip-isip ko, ang sarap kaya niyang sagot-sagutin. Nakaka-enjoy lang lalo na kapag napipiko na siya. Namumula yung tenga eh. Yun ang palatandaan ko sa kanya kapag galit na siya. You remember this? Ikaw ang katulong at ako ang emo. Understand, parang bading lang, paulit-ulit and ipinamumukha sa akin na ako ang katulong at siya ang boss. Totoo naman. Opo boss, understand po. Heist, kapag ako sumikat siguradong yayaman din ako at siya naman ang gagawin kong katulong. Promise yan. Good. Sabi pa nito at saka tumalikod tapos humarap ulit. I want coffee. Saka tuloy-tuloy na lumaya sa harapan ko. Papatimpa lang pala ng kape ang dami pang sinasabi. Napapansin ko rin naman sa sarili ko na nagiging bastos akong magsasagot sa kanya paminsan-minsan. Paano naman kasi, napaka-aroganting tao, napaka-talaga na akala mo babae kung magtatalak. Bagay sila ni Chris eh. Parehong madada. Tapos bagay naman kami ni Sir Jebby, parehong mabait. Hihi. Inakyat ko sa taas ang tinimpla kong kape para sa amo kong pinsan ni Satanas. Nagtimpla na rin ako ng isa pa para may dahilan akong mapasok baka kasi gusto rin ni Sir Jed ng kape. Huwag masyadong essay baka mahurt ako kapag hindi kami nagkatuluyan. Kinatok ko sa kanyang room. Sir Arvin, coffee niyo po boss, sigaw ko sa harap ng pintuan ng kwarto niya. Bumukas naman kaagad ang pintuan. What the? Bakit may spoon sa tasa ko? Galit na sabi nito nang makita ang dala ko. Tumingin ako sa dala ko at may nakasawsawngang kutsara sa kape niya. Wait lang boss. Kinuha ko yung kutsara at saka isinubo. Sayang no. May lasa din yung kutsara. What the hell? What did you do? Stupid maid, bulyaw nito sa akin. Sa sobrang taranta ko, ibinalik ko sa kape niya yung kutsara. What the hell, sigaw niya ulit. Napatingin ako sa tenga nito. Naku patay. Namumula, ibig sabihin galit yan. Kinuha ko ulit yung kutsara at sinubo ko ulit. Sarap ko palang magtimpla ng kape. Nalalasahan ko sa kutsara, Lee. What the, nananadya ka na ba? Jana, Diyos ko ano bang gagawin ko sa isang to? Ibinalik ko ulit sa tasa niya ang kutsara. Diyos mio. Malapit na akong atakihin sa puso sa kasisigaw niya. Kuya Arvin, what happened? Napalabas tuloy si Baby Jed ko sa ingay ng mokong na to. He growled. Sino pa ba? Eddie yung nagwawala. Hay naku naman. Ano bang problema? Takang tanong ni Sir Jebby. Habang papalapit siya sa amin. Is that coffee is your damn problem? Kaya ka ba nagwawala, Kuya Arvin? Turo nito sa kepe na bitbit ko. Bigla na lang niya itong kinuha sa kamay ko ang tasang may kutsara at saka humigop ng kape. Okay magulay. Teka. Okay naman It tastes good. Nakangiti pa nitong sabi at naka-thumbs up pa. Sakin na lang to ha. Tinanggal nito ang kutsara at inilagay sa hawak kong maliit na tray. Then he walks away papasok sa kwarto niya. Napaharap ako dahan-dahan kay Sir Arvin. Nagulat pa ako nang pareho kaming nakanganga at laglag pa ang panga. Boss, ang bibig, napatikom naman siya kaagad ng bibig. Hindi ko sinasadya boss. Hindi ko po sinasadya. Natatakot na sabi ko dahil unti-unting nagliliyab ang tingin nito sa akin. Boss, ito na lang ang sayo. Hindi naman po ito nagalaw at walang kutsara.
Halos mautal-utal kong sabi. Buti na lang at nasabi ko ng diretso. That's not a mug, damn it, galit na sambit nito kaya umatras ako ng bahagya para sa pagbuelo. Takbo. Kaya, tumakbo ako palayo sa kanya kahit na matapon-tapon ang kape na hawak ko. Diyos ko, para kasing namumula ang mata nito. Lumalabas na yata yung power niyang galing kay Satanas. Ayaw na ayaw rin kasi nitong umiinom sa hindi niya mug. Yung mug na Superman ang gusto niya at wala nang iba. Napakaarte, di ba? Jana Denise Castillo, rinig kong sigaw ni boss sa buo kong pangalan. Naku putay. Patay na. Takbo na. Dear Sir Boss Manager Chief Amo. Naglayas po muna ako. Baka kasi pagalitan mo ako ng bonggang-bongga. Babalik na lang po ako kapag alam kong nakaalis ka na. Yes. Patawad na boss, sige na po. Hindi naman ikaw ang nakainom eh. Please. Nagmamakaawa. Jana. Diyos ko, sana lang talaga effective ang paawa letter ko kay boss kundi yari ako. Baka ipa-general cleaning niya ang buong mansyon niya bilang kaparusahan ko. Lana ko. Baka papunasan din niya ang mga alikabok na nakadikit sa mga dahon ng puno na naroon sa garden. Naku. Wag naman sana. Naglibot-libot muna ako sa paligid ng Goldenville pagkatapos kong magluto ng breakfast nila Sir. Inagahan ko talaga ang gising para hindi ako masilayan ni Sir Arvin. Diyos ko, nagkadahirap-hirap akong magtago sa likod ng mga halaman kagabi dahil tinutugis ako ni Sir Arvin at galit na galit ito sa akin. Buti na lang at nilabas siya ni Sir JB at pinapasok sa loob ng bahay kundi sa labas ako matutulog. Talaga palang malalaki ang mga bahay ng mga nakatira dito. Obvious naman exclusive na ang lugar na to. Para sa mga taong mayayabang mayayaman lang ang pwedeng tumira dito. In short, hindi pwede ang hampas lupa. Class of pwede kung saan nabibilang ang mga katulong, driver, hardinero, cook at basta katulong o utusan class ang tawag ko doon. Pansin kong sa bawat isang mansyon, ang daming nakaunidorm ng katulad sa akin. Nakakainggit, buti pa sila marami at hati-hati sa trabahong bahay. Ako. Ako lahat. Lahat-lahat. Tapos yung amo ko pa katumbas ng isang sakong tao. Nag-iisa nga lang pero makalawit dila kung makautos. Talagang napaka. Pagkaraan ng 2 oras, bumalik na ako papuntang mansyon ng mga esketa. Dahan-dahan ko pa talagang ibinukas ang gate. Para tuloy akong magnanakaw nito Highest. Sana naman umalis na si Sir Arvin at si Sir Jay ang natira. Kaya ibig sabihin masosolo ko siya. Sabi ko na nga ba, sabi ng nakangiting demonyo pagkapasok ko sa loob ng bahay. Nakaupo ito sa isang upuan sa gitna at perenteng nakadekwatro habang nakahawak sa kanyang baba. Diyos ko. Akala ko wala na siya. Kainis. Sa mga oras na to ay gusto ko nang tumakbo. Napapaatras ako paunti-unti pero hindi ako makaalis ng biglaan sa sobrang kaba ko. Oh Lord! Saan ka galing ha? Tumayo siya mula sa kinaupuan niya at dahan-dahang lumalapit sa akin. Paatras ako ng paatras. Sir JB, nasaan ka ba? Tulong. Who? And what is the meaning of this? Jana Denise, pinakita niya yung letter na iniwan ko tapos ang sama ng tingin sa akin. Boss, susulat ko o yayan, nanginginig kong sabi na halos hirap ako sa pagsasalita. Nakakatakot naman kasi siya. Parang nasapian ng espiritu ng kalaban ni Spider-Man na si Goblin. Wah! Alam ko. Tapos, kakaatras ko wala na akong maatrasan. Nakasandal na ako sa pader at halos isiksik ko na ang katawan ko. Lamunin mo na ako lupa. Parang awa mo na. Ayaw akong lamunin ng lupa, kaya wala na akong iba pang maisip kung hindi ang lumuhod at kumapit sa paa ni Sir Arvin. Sir Boss Manager Amo, patawarin mo na ako. Hindi ko po sinasadya. Prusahan mo na lang po ako pero wag naman yung masyadong mahirap. Please. Please, pagmamakaawa ko sa kanya. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Sigaw niya pero hindi ako bumibitaw kahit na kinakawag-kawag niya ang paa niya para mapaalis ako. Please boss.
Patawarin ako, hindi. Na po maulit. Sabi ko ulit. Ash! Sana lang umubra tong acting ko sa kanya. Teka luha. Kailangan kong lumuha para mas lalong kapanipaniwala. Tama. Nag-isip ako ng mga bagay na nakakalungkot. Inisip ko yung mga araw-araw kong ginagawa dito sa nagpakalaki niyang mansyon. Ang mga pagmumura niya sa akin at ang nakakaiyak niyang ugali. Iyak ako kunwari. Buti na lang at may lumabas ng luha. Kung makikita lang ako ni Chris ngayon ay siguradong pagtatawanan ako nun. At mas lalo naman si Sir JB, baka ma-turn off pa sa akin yun. Bakit ba kasi kailangan ko pang magmakaawa sa kanya si Sir JB mga labs ko naman ang nakainom ng kape na may laway ko. Ang arte naman talaga ng amo ko. Nag-toothbrush naman ako nung araw na yun Hoy babae, tigilan mo nga yung kaartehan mo. Wala naman akong ginagawa pa sa'yo so ibig sabihin may gagawin nga siya sa akin. Iyak ko uli. Paparusahan mo ako ng bonggang-bongga Diyos ko. Ang tagal naman niyang maawa. Sa bagay wala naman ata sa bokabularyo ni Sir Arvin ang salitang debuffy. Lumayas ka nga dyan, ano ba? Ang arte-arte mo. Ang sakit sa tenga, sabi nito, mukhang galit na siya, kaya binitawan ko na ang binti niya. Sir Kepe, gusto mo bigla kong tanong sa kanya. Napakunot naman siya ng noo. Huwag mo nga akong suhulan, Jana. Go and change your clothes, yung magmukhang tao ka ha. Sabi nitong amo ko. At ano? Saan naman kaya kami pupunta? Ipapasalvage ba ako ng taong to? Na kaya ako pinagbibihis ng maganda ay para tuloy burol.